Good morning learners and teachers! Tayo ngayon ay nasa part 2 na ng ating lesson about sa music of Southeast Asian country. Handa na ba kayo makinig para sa panibagong lesson? Bago tayo sumabak sa ating talakayan, may itanong ko lang, ano-ano ang mga bansang una nating naitalakay? Sige nga, magbigay ng isa. Mahusay! I think ready na kayo para sa panibagong topic. Tara tingnan muna natin ang Malaysia. Ito ay isang bansa na may mayamang kultura at kasaysayan. Isa itong constitutional monarchy na nahahati sa dalawang rehiyon. Ang West Malaysia, na tinatawag ding Peninsular Malaysia, at East Malaysia, na binubuo ng 13 states at 3 federal territories. Dahil sa maagang kalakalan, malaki ang impluwensya ng Chinese at Indian cultures sa Malaysia. Kaya't makikita natin ito sa sining, pagkain at musika. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang magandang arkitektura tulad ng mosque na nasa larawan. Ngayong may ideya na tayo sa bansa, tara! At tuklasin pa natin ang kanilang kultura, lalo na pagdating sa musika. Mga bata, alam nyo ba na ang musika na Malaysia ay nahahati sa iba't ibang kategorya na nagpapakita ng mayamang kultura ng bansa? Isa sa mga mahalagang kategorya ay classical at folk music, na umiral na bago pa ang pananakop ng mga dayuhan. Ang mga musikang ito ay patuloy na ginagamit sa vocal performances, dance presentations, at theatrical music nagpapakita ng koneksyon sa tradisyon ng Malaysia. Sa paglipas ng panahon, ang mga elementong ito ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Pinanatiling buhay ang kanilang sining. Ang ganitong musikal na identidad ay mahalaga sa pagpapalaganap ng kasaysayan at kultura ng Malaysia habang patuloy na inaangkop sa makabagong panahon. Class, ngayon pag-uusapan natin ang syncretic o acculturated music. Ito ay isang musical style na pinagsasama ang local at foreign elements mula sa Arabian, Persian, Indian, Chinese at Western traditions. Tingnan natin ang mga instrument sa larawan. May stringed instrument at isang drum na nagpapakita kung paano naghalo ang musical traditions ng Malaysia sa iba't ibang kultura. Sa ganitong paraan, nakikita natin ang evolution ng musika bilang bahagi ng kasaysayan at artistic expression. At ngayon naman, tatalakayin natin ang Agong An Kulintang, isang gong-based musical ensemble na madalas ginagamit sa funerals at weddings sa East Malaysia. Ang ensemble na ito ay kahawig ng kulintang ng Pilipinas, Brunei at Indonesia. Kaya makikita natin ang koneksyon ng musical traditions sa buong rehiyon. Ang kulintang ay may rhythmic layers na naglalaman ng melodic gongs, kung saan ang beat ay nagbabago depende sa ceremonial or festive purpose nito. Sa ganitong paraan, nagiging mahalagang bahagi ito ng cultural expressions at social gatherings. Ang Kertok ay isang Malay musical ensemble na gumagamit ng xylophones, tinutugtog ng mabilis at may rhythmic precision sa traditional Malay functions. Ang musika nito ay energetic at engaging, na nagpapakita ng dynamic na spirit ng Malay culture. Ang Dikir Barat ay isang mahalagang anyo ng musika sa pambansang kultura ng Malaysia. Ito ay isang grupo ng pagkanta kadalasang ginagawa sa kompetisyon, kung saan ipinapakita ang husay sa harmonisadong pag-awit. Bagamat madalas na sinasamahan ng percussion instruments, may mga pagtatanghal din na walang kahit anong instrumento. Puro tinig lamang ang lumilikha ng matibay at makapangyarihang tunog. Ngayon naman, ating talakayin ang Silat Melayu. Ang Silat Melayu ay hindi lang isang martial art. It's an artistic expression na may halo ng sayaw at musika. Katulad ng Tai Chi, ito ay may fluid movements. Pero ang natatangi rito ay ang pagsabay ng tunog ng gongs, drums at Indian oboes na nagbibigay ng rhythm sa bawat galaw. Mula pa noong Christian era, naging bahagi na ng kultura ng Malaysia ang silat. Ginagamit hindi lang sa self-defense,
kundi sa ceremonial performances. Tapos na natin talakayin ang Malaysia. Ngayon ay sisilipin natin ang Thailand, isang bansa na dating kilala bilang Siam. Isa ito sa pinaka-unique na bansa sa Southeast Asia dahil hindi ito nasakop ng Western powers. Dahil dito, tinatawag din itong Muang Thai, na nangangahulugang Land of the Free. Sa larawan, makikita natin ang isang historical temple kasama ang Golden Buddha statues na nagpapakita ng kahalagahan ng Buddhism sa kultura ng Thailand. May kasama ring mapa na may Thailand flag na nagbibigay ng geographical context sa bansa. Ngayong mayroon na tayong background, ready na ba kayong tuklasin ang musika ng Thailand? Class, ngayon ay sisilipin natin ang Pipat Ensemble, isa sa pinaka-iconic na instrumental ensembles ng Thailand. Ito ay isang mid-sized orchestra na maaaring outdoor style gamit ang hard mallets or indoor style gamit ang padded mallets. Ang iba't ibang uri ng pipat ay ginagamit sa ceremonial events, ngunit ang pinakamaaliwalas at detalyadong bersyon nito ay madalas na nauugnay sa funerals at cremation ceremonies. Sa pamamagitan ng tunog ng tradisyonal na Thai instruments, nagagawa nitong ipahayag ang solemnidad at respeto sa ganitong mga seremonya. Atin namang tutuklasin ang Krueang Sai Ensemble, isang orchestral group na pinagsasama ang percussion at wind instruments ng pipat sa mas expanded na string section. Dahil sa pagkakaroon ng mas maraming string instruments, ang Krueang Sai ay kadalasang ginagamit sa indoor performances o bilang musical accompaniment sa stick puppet theater. Ang rich at melodic tunes nito ay nagbibigay ng refined yet expressive sound na malalim ang connection sa Thai classical music. Ngayon ay tutuklasin natin ang Mahori Ensemble, isang traditional musical group na matatagpuan sa Central Thailand at Cambodia. Ang Mahori ay karaniwang tinutugtog ng kababaihan sa royal courts, kaya mas maliit ang mga instrumento nito kumpara sa ibang ensembles. Isang mahalagang instrumentong kasama sa Mahori ang So-Samsai na sumasabay sa vocals para sa mas refined na musical experience. Ang ensemble na ito ay nagpapakita ng elegance at grace, kaya madalas itong ginagamit sa mas intimate at artistic performances. Tapos na nating talakayin ang musika mula sa Thailand. Ngayon naman ay silipin natin ang Laos, isang independent state sa Southeast Asia na opisyal na tinatawag na Lao People's Democratic Republic. Isa sa pinaka-iconic na landmarks ng bansa ay ang Wat Pa Dat Luang sa Vientiane, na may malalim na religious at historical significance. Pagdating naman sa musika at sayaw ng Laos, malaki ang naging impluensya ng India, Cambodia at Thailand sa kanilang classical music. Dahil dito, ang kanilang traditional performances ay nagpapakita ng fusion ng iba't ibang kultura habang patuloy na pinapanatili ang kanilang sariling identity. Class, ngayon ay pag-uusapan natin ang Sep Nhai, isang traditional ensemble ng Laos na may pagkakahawig sa pipat ng Thailand. Ang Sep Nhai ay binubuo ng strictly percussive instruments, ngunit may mahalagang inclusion, ang oboe, na nagbibigay ng melodic contrast sa ensemble. Makikita natin sa larawan ang ilang key instruments ng ensemble tulad ng oboe at iba pang stringed instruments na nagpapakita kung paano nag-e-evolve ang musical traditions ng Laos. Sa pagsasama ng rhythmic at melodic elements, Pag-usapan naman natin ang Sep Noi Ensemble na kilala rin bilang Mahori ng Thailand. Ang ensemble na ito ay may pagkakahawig sa Mahori, pero may unique touch dahil sa inklusyon ng iba't ibang traditional instruments. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Setyembre Noi ay ang kene, isang wind instrument na madalas ginagamit sa morla music ng Thailand.
Ang Morlam ay isang genre na nakasentro sa storytelling at rhythmic melodies, kaya nagiging dynamic ang tunog ng ensemble. Class! Tapos na ang ating Music of Southeast Asian Country. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Sana ay nadagdagan ng inyong kaalaman at appreciation sa musika ng Southeast Asia. Katulad ng isang magandang kanta, ang ating discussion ay may simula, gitna at wakas. Pero hindi dito natatapos ang ating paglalakbay sa kaalaman. Patuloy kayong makinig, matuto, at mag-explore ng tunog at kultura ng iba't ibang bahagi ng mundo. Hanggang sa susunod nating lesson, class. Stay curious, stay inspired, be bright like a bright mind.